Yan, okay. Guys, hello guys, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Um, Papakilala ko lang sa inyo yung tool na ginawa ni your VA buddy. Okay? So ako yung gumawa actually. So papakita ko lang sa inyo kung paano ninyo to magagamit. It is actually, I made it easier for almost everyone para madali ninyo magagawa yung enhanced CV. Para talaga to sa mga walang talent when it comes to CV creation. So, ginawa natin siya para mapadali yung buhay ng mga gumagawa ng CV. So, in just few minutes, kung yung enhanced CV dun sa VA 101 sobrang hirap, dito padadaliin natin. So, I created the program that will make the job easily. So, pakita ko na sa inyo yung interface, ha? So, ito yung interface natin. And the name of the website is resume.yourvabuddy.com. So, I'll start with start building. Actually, paglabas nyo dito, kailangan nyo muna maggawa ng account bago kayo makalagin. So, start building with the CV. So, ito, you need to sign up. When signing up, kailangan tama yung name, yung middle name, and the last name. Napaka-importante nito kasi it will auto-populate the user. Okay, the user CV. So, first name, middle name, optional lang middle name. Okay, then the last name, important yan. And the email, and the password. So, once done signing up, you will be routed to a certain prompt. And then, ako naman, since I already have an account here, let's say I will log in using this dummy email. Okay. So, here, this is the preset. So, ibig sabihin, kung ano yung name na ginamit ninyo doon sa registration, yun yung name na lalabas dito. So, pakita ko lang yung itsura niya, ha? So, this is the save draft. So, if you want to save your progress, tapos, this is the load. If you want to load your progress, then you can compress the PDF format if you want to compress the PDF format. So, this is not final. So, I'm still doing a lot of things here. But makikita na ninyo kung ano yung magiging itsura niya. So, there are already preset themes here. So, this is the preset theme. So, I named them Amazon, Shopify, Walmart, Best Buy, Target, Apple, Microsoft, Netflix, Spotify, and Classic. So, let's say ang theme na pipiliin ko is Amazon, which is one of my favorite. Okay? So, sa page border, you can put simple or yan, nakikita ninyo, yung border niya, automatic naging dilaw na. Kasi it's going to follow the Amazon theme. So, you can follow also the Shopify theme, the Walmart theme, and the Best Buy theme. Okay? So, here on Amazon, kung makikita nyo siya, there are already pre-selected theme here. You want to change the thickness if you want. Pwede naman. Yan. And you can also check other applicable border style. Yan. Nasa sa inyo kung anong border style ang gusto ninyo. So let's say we're gonna use double line and gonna be a little bit thicker. Okay? Tapos, you just need to enter your 3 desired position here. Remember, sa VA 101. So, let's say, Amazon virtual assistant. Actually, you can put up to 5. Your Amazon virtual assistant. Tapos, add. And then, you choose Shopify. So, kung makikita ninyo sa kabilang side, nag-auto-populate na rin siya. Then, you just need to put here, let's say, General VA, General Virtual Assistant. Ayan.
So you can have the option if you want to have stack, nakakama, or naka-slash, numbered, type, bullets. Let's say stack. We're gonna use stack, which is the format that we're using. Then we upload first our photo. So let's say we're going to upload a photo. I'm gonna use a photo of mine. And so the photo can be something like this. Any photo naman will be fine. So let's say I'm going to use this photo. So there you go. So may makikita kayo may maliit doon. But the good thing about it is you can resize that. Yan. So you can resize. Let's put it on the maximum. Ay, hindi. Bawas tayo ng konti. Yan. So for the position ng ating desired position, let's put it on the right. Ito yung right side. Ayan. And for the name, let's put the name siguro dito na lang sa right side na lang din. And the curriculum vitae, right side na lang din. So automatic naman siya. You don't need to drag. Okay. So after that, your favorite quotation, alala niyo favorite quotation sa VA 101. So you can just generate it via AI. So the AI will automatically generate this. So you don't need to think of your favorite. Kaya na siya. So kung makikita ninyo, nag-auto-populate na siya doon. Then, for the border, I want to use a specific design. So it could be a simple line, could be dotted, or dash. Let's try to use gradient line. Yan. Tapos, for the objective, mission, and goal, naalala niyo pa yung objective, mission, goal natin. So, you can automatically AI generate them. So, AI generate tayo. Ito lang yung medyo nagagastusan ako sa AI generation. Kasi yung open API niya, hindi naman talaga siya free. So, okay lang naman nun, wala naman problema kasi papashoulder ko naman sa inyo. Joke lang. Ayan. So here, makikita ninyo yung ating graph. Ano ba ito? Yan natin. Layo natin ang config. Yan. So makikita ninyo yung ating objective, mission, goal. Yan. Nakikita ninyo siya dyan. Pwede nyo siyang pa-horizontal or pa-vertical. Ayan. So ayan na siya. Okay. Tapos, you can apply borders kung gusto nyo. Pwedeng sa bold lang. Ito, ayusin ko rin yung color nito. Siguro mamaya. Madali lang naman to. So, let's say wala muna tayong border. Ayan. Ayan, walang border. I'll just put that one. Ayan. Tapos, kapag masyado siyang kumakain ng space kasi maglalagay pa tayo. We can do this like that. Yan. Kung masyadong makakahiwala yung spacing, tanggalin nyo na lang no border na lang. Ayan. Okay. So after that, pagbaba ninyo dito sa bandang baba, ito. So borders, scope, no border, okay na yan. Pwede nyo siya lakihan, pwede nyo liitan, depende sa pangangailangan. Then, ang mobile number, yung WhatsApp natin, lagyan na lang natin din yung WhatsApp, same thing. Ayan. Tapos, yung email ninyo, let's say, Facebook link. Ang Facebook link, halimbawa ito yung Facebook link. Yan. Automatic na nag-auto-populate. Let's say all of the links. Yan. Tapos, Google link, Google Meet, kakopy mo lang, paste mo lang. So, makapansin yun, overlap na siya doon. So, you can do a little some adjustment. Like, yan lang. Ayan. Tapos, medyo lakihan natin itong sa baba. Yan. So, tapos na yung page 1 natin. Yan. So, page 1 pa lang ito. Okay. So, after this one, hindi nyo naman kailangan siya na talented kayo. Now, let's proceed with the page 2.
So remember, yung footer natin, meron pa tayo dong favorite quotation. So we can put AI generated quotation. Kaso nga overlap na siya doon. So adjust natin yung konti yung taas. Ayun na yung footer natin. Ayan. So may maganda tayong footer sa baba. Ayan. Pero parang gusto ko yung nakatayo kanina, no? So let's try yung nakatayo. The alignment ng ating mga ng objective mission goal horizontal. Parang gusto ko naka-horizontal. Ayan. Parang mas masaya to. So sa contact information, parang medyo malaki yung contact information natin. There you go. So we already have our page 1 in just few seconds. Okay. After that, or few minutes, okay na tayo sa footer. Okay? So, the location, kasi kailangan yung CV ninyo, may location siya. So, you can put audit detect. So, click nyo lang yung audit detect natin. So, allow this time lang. Ayan na, na-detect nga na nasa Dasmariñas ako. Ayan. So, ayan, after that, sa footer design, pwede kayo gumawa ng footer design. Ayan. Tuloy-tuloy lang tapos yung wala kang ibang gagawin. So, halimbawa sa work experience, ganito na sa work experience So, let's proceed with the next, with the work experience. Dito kayo matutuwa sa work experience. So, click nyo tong add experience. Yan na, sa second page na tayo. Okay, professional work experience, di ba ang una nating ilalagay? The name of the company. So, halimbawa, iCore. Tapos, ang position, supervisor. Halimbawa, so, position ko dati, mga supervisor. Ayan. Tapos, I can try to find the logo. If the logo is available, the system can find it. Diba? Ayan na siya yung logo. Ayan, oh. So, may logo na siya doon. Ayan. Tapos, syempre, ayaw na natin lumipat pa na iba page. Napapansin niyo, hindi na ako lumilipat ng page. I just need to go to start month. Let's say, simula ko is January 2023. Tapos, end month, let's say February 2024. Ayan. Tapos, check nyo to kung nag-work pa kayo doon. For the description, so let AI do the job. Yan. So, si AI will create the description na nakaayos na dun sa gusto ko sa BA 101. Ayan na yung description natin, di ba? So, may description na tayo. Okay na yung position dyan. So, if you wanna add experience, let's try to look for Amazon. Let's say I'm working for Amazon as a resolution specialist. Yan. So, find logo. If system can find the logo, and there you go. So, nakita naman niya yung logo. And then, let's say, we are going to tag ourselves pala full-time. Nakalimutan ko itag doon sa una. So, tag natin. Ayusin ko lang itong, ayan, full-time na siya. Makiin na siya, full-time. Ayan, tapos dito rin, let's tag ourselves na full-time. Tapos, let's say, ang starting ko dito is April, tapos 2023. Tapos, February 2024. Then, AI generate. Okay, so yun na siya. Yung page 1, page 2 natin, tuloy-tuloy lang. Add experience tayo. So, add experience, let's say, another experience. Let's say part-time naman. So, for part-time, let's say we are working for a particular client. Let's say, ang pangalan ni client is Ritesh Maling. O, halimbawa yan, Ritesh Maling. Ngayon, try mo maghanap ng logo. Ayan. Ngayon, si system, wala siyang makikita ng logo kasi hindi naman siya sikat. So, the workaround, the system can create a logo for that particular person or for that particular client. Pwede siya mag-create para lahat ng ayan. So, tingnan niyo ha. Wait niyo lang. Medyo matagal lang yung generation ng logo. But, ayan, makikita ninyo.
Meron na siyang nagawang logo. Ayan. Tapos, gawan niyo na siya ng position. Let's say you are a virtual assistant. Tapos, full name, duration, let's say, syempre kayo na nakakaalam ng duration. Yan, let's say 2022, natapos kayo ng March 2022 or 2023. Then, generate the AI description. Hindi kayo magagaling sa mga art, di ba? This can do. So, mag-overlap yan malamang. So, later on, gawa na lang tayo ng adjustment. Okay, let the AI do the job for the description. Ayan na. So, nag-overlap na siya. In this situation, bawas lang kayo ng description. Ibig sabihin, too much description tayo. So, bawas tayo sa ibang part. Ayan. So, pwede naman tayo magbawas pa sa ilan. Ayan. So, di sa iba rin. Ayan. So, okay na yung first ano mo. Let's say tatlo lang yung experience mo, but you can pretty much add more. Yan. Tapos, let's say sa education, you can add up to one education lang. So, let's say, no border, add education. Let's say the highest education natin is associate degree. So, university, or let's say college graduate, De La Salle University. So, hindi mo pipili mo na lang kung anong bachelor, kung anong mong degree. Tapos, lagay mo lang dyan kung anong college ka. Tinuro ko naman sa VA 101 yan. Tapos, user started, like for example, 2007 to 2011. Then, generate AI. So, the AI will create the description for the college. Yan. And of course, we wanna have a logo as well. Diba? So, yun, makikita nyo. Ang ganda na ng CV natin, diba? Tapos, skills training. So, para paghirap kayo mag-isip kung ano yung gagawitin ninyo, generate skills na lang kayo. The generation of the skills will be depending doon sa unang tatlong skill na nilagay ninyo. Ayan. So, makikita ninyo, ganito yung latag na default niya. Pero, you can fix this. Yan. So, pwedeng tatlong column. Kung hindi siya balance, bawas kayo dalawa. Ayan, bawas dalawa. So, balance na siya. Ayan. So, makikita ninyo, automatic na siya auto-populate ng mga skills. Etong mga skills na to, nakadepende to sa, nakadepende doon sa tatlong posisyon na sinet ninyo dito sa taas. Ito. So, kung ano yung posisyon na nakalagay dito sa desired position, yun yung mga skills na i-highlight niya. Para di na kayo mahirapan. And then, after that, nandito tayo sa skills and training. Okay. Okay na tayo sa education, skills training. And if you have trainings attended, so you wanna include that, syempre. So, let's add training. Let's say you attended your BA 101, so BA 101, BA 101 version 5. Diba? Tapos, ang organization your VA body completed in 2025. Then you can create a generation of the training. Ayan. So, let's add 2 trainings here. So, looks okay naman na dalawa yung training. Parang kakasya pa. Okay. So, add tayo ng isa pang training. So, let's say the training is Shopify VA. Organization your VA body ulit. Completed, let's say, January 2025. So, generation of description.
Ayan na. Makita ninyo, kompleto na yung CV natin, di ba? Ano pa kulang? Tools of expertise. So, etong tools of expertise, I wanna use this on the next page. Ayusin ko pa to. Pero ang itsura nito, etong tools of expertise, meron pa siyang bug konti, pero ayusin ko to mamaya. So, in this demonstration kasi, save ko lang to. Meron akong copy. Ayan, mamaya. Yan. So, kung mapapansin ninyo, may bug pa siya, pero okay lang yan. Ang itsura niyan ganito, tatanggalin ko lang muna yung training ha. Yan. So, tanggalin ko muna itong training kasi i-move ko siya mamaya. So, halimbawa, tools of expertise yung nakasunod. Di ba naalala ninyo yung mga image? So, we can find image. Halimbawa, Amazon. Ayan. Applicable to sa lahat. Ayan. So, may image na siya. Hindi nyo na kailangan mag-download kung saan-saan. Shopify. Kung ano yung sa tingin ninyo, alam ninyo yung mga logo. Ayan, di ba? Kung ano man yung mga logo, alam nyo pa. Tapos, pwede rin kayo mag-upload if you have already existing logo. So, another one is, ano ba ba? MS Office. Yan. Yan. So, nasa early stage pa lang to guys. Using ko pa yung iba pa nating mga bugs. Pero, nakikita nyo naman yung progress. So, ganun yung mga logo natin. So, for example, lahat ng logo. Yan, nakikita ninyo. Ang ganda ng CV natin. Ayan. Next is, enable natin yung references. So, references, yan. Well, pa pala tayo nilalagay ng references. So, add reference muna tayo. So, pang filler na lang natin sa references. So, halimbawa, ito mag-overlap. Ito, ano pa ito, under development pa tong section na to. Pero nakikita nyo na yung itsura niya. So, let's say your supervisor. Your PA. Yan. So, ito, makikita nyo, nag-overlap lang siya. Pero, nakikita nyo na yung mga ruling. Ayos ko pa kasi itong last two parts. So, ayan. It will be available soon. Okay? Very easy na lang siya. So, gusto ko kasi yung mga nag-overlap na yan, ma-move na yan sa next page. But definitely, you can do it manually. Kan lang ng page. Tapos dito na sa susunod. Pero gusto ko kasi automatic para hindi na kayo nahihirapan. So, ayan, makikita nyo na, may progress na tayo. Sa mga gustong sa mga gusto na i-avail yung access na to, you can avail the access. Syempre, for the fund para mag-develop itong ano na to. Itong CV Builder na to. Yan. Sa resume.yourvabuddy.com siya. Okay? So, yun lang muna sa akin, guys. I hope that you're excited. Tingnan natin kapag ginawa natin Shopify yung team, ha? So, yung Shopify yung team. Yun na yung team. Diba? Tapos, Walmart. Diba? Kapag natin yung dashlight. So, pwede tayo na pa. Best Buy. Target, kung gusto nyo pula. Okay? So, I hope sana nagustuhan nyo guys. Sana matulungan kayo sa inyong mga paggawa ng enhanced CV. So, kapag dinownload dyan, it will be something like this. So, maglalagay pa kasi ako ng mga ruling para hindi mag-overlap mamaya. Siguro magpupuyat pa ako dito. Here. Yan, nakita nyo overlap siya. Ayusin ko pa ito lahat. Okay, so compress ko lang. Yung pag-download natin, ayusin ko pa. Hindi pa ganun kaganda yung downloads ko. Pero lahat yan, gagawa ko ng paraan para magamit na yung lahat. Yan. So again, nasa sa inyo kung gusto nyo ma-access yung early stage. Ito, hindi pa maganda yung generation niya. Pero mamaya ayusin ko yung lahat. Okay, pero ito na yung nakikita niyo yung graph. Ayan.
Okay. So, yun lang muna sa akin, guys. Maraming salamat. Abangan ninyo yung ating final version nito. It will be available soon. A-announce na lang natin kapag available. Have a great day, everyone.